Napapansin mo rin ba? Parami na ng parami yung mga Pilipino na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas as in separate country. May sariling gobyerno, may sariling batas. Pero real talk, what if mangyari nga yun? What will happen kung maging separate country ang Mindanao? Una, ang tawag sa mga taong bet na bet mangyari ito ay separatist movement. Nagsilitawan ito dahil maraming Muslim community sa Mindanao ang matagal nang may hinaing. Kulang daw sila sa representation, may land issue sila, poverty at pakiramdam nila masyadong Manila-centric ang Pilipinas. Kung hihiwalay ang Mindanao, hindi siya maliit na grupo lang ha. Base sa latest official PSA census, Mindanao has around 27.5 million people. That is about 24% of the Philippines. Meaning, isa sa kada 4 na Pinoy taga Mindanao. So kung hihiwalay ang Mindanao, ang Luzon at Visayas ay magiging 85.2 million people na lang. Population-wise, mas maliit ang Mindanao kaysa sa combined Luzon at Visayas. Pero 27.5 million people, malaki pa rin yun. Mas marami pa iyon sa population ng maraming bansa sa mundo. Economically speaking, may laban din ang Mindanao. In 2025, Mindanao's economy was around 4.99 trillion pesos or 17.8% ng Philippine economy. Bakit kamo? Yung Mindanao kasi major source yan ng food and agricultural products. Malakas sila sa banana, pineapple, coconut, cacao at marami pang iba. For example, sa banana production, top regions ang Davao Region, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Kaya kapag humiinom ka ng pineapple juice or kumakain ng seafood products, may chance na Mindanao ang tahimik na bumuhay dyan. Okay. Ano naman ang mangyayari sa Luzon at Visayas? Well, kung humiwalay ang Mindanao, hindi ibig sabihin mawawala agad ang pagkain sa Luzon at Visayas. Pero magiging mas komplikado. Yung dating pagpapadala ng produkto from Davao to Manila, domestic trade lang. Kapag hiwalay na bansa na ang Mindanao, magiging international trade na ito. Meaning, pwedeng may customs na, may bagong taxes, at mas mabagal na shipping. Kapag mas komplikado ang biyahe ng produkto, sigurado mas magiging mahal ang presyo. In short, apektado ang mga taga-Luzon at Visayas. Sa Mindanao, ano naman kaya ang mangyayari sa kanila kapag humiwalay sila sa Pilipinas? Well, yes, mayaman ang Mindanao. Pero being independent is not just having resources. Kapag naging sariling bansa ang Mindanao, kailangan na nito ng sariling central bank, sariling pera o currency policy, sariling military, sariling sistema. Parang bahay lang kasi yan eh. Hindi porket may house and lot ka, okay na. Dapat may maayos kang sistema. At dito papasok ang real talk. Dependent pa rin ang Mindanao sa national system ng Pilipinas. At kung pag-uusapan pa ang budget, in 2025, Mindanao's economy was around 4.99 trillion pesos or 17.8% ng Philippine economy. Pero sa proposed 2025 national budget, around 940.3 billion pesos ang directly allocated sa Mindanao. That is about 23% of the budget directly allocated to regions. Sa unang tingin, parang ang Mindanao mas malaki ang nakukuha from national kaysa sa naiaambag. Pero mas komplikado pa kasing usapan yan. Ang mas importanteng tanong, bakit may gustong humiwalay? Kasi naman, totoo naman talaga ang hinaing ng mga taga Mindanao. Kulang sila sa representation. Pero sa totoo lang, hindi secession ang solusyon. Ang matinong sagot, decentralization. Ibig sabihin, mas maraming power at decision making ang dapat mapunta sa regions, hindi lang puro galing sa Imperial Manila. Kaya nga sobrang solid ng Mindanao when it comes to Duterte. Kasi finally, nung naging presidente siya, may nag-represent na sa kanila nationally. Kaya kahit maraming controversial issues sa mga Duterte, solid pa rin ang suporta ng iba. Kasi ang tingin nila, sila ang boses ng Mindanao sa Manila. Pero ayon sa mga expert, hindi rin dapat sobrang confident ang Mindanao na kaya na agad tumayo nitong mag-isa. Yes, may resources sila. Pero umaasa pa rin sila sa Luzon at Visayas pagdating sa supply chain, budget, fuel, medicines, at iba pang serbisyo ng gobyerno. Kaya ang sagot dito ay hindi paghihiwalay. Ang sagot, dapat ayusin ang hatian, palakasin ang regions, at itigil ang sobrang Manila-centric na sistema. Mindanao needs the Philippines, and the Philippines needs Mindanao. Pagkakaisang solusyon, hindi paghihiwalay. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang insightful contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na.
pa, mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.